mga kids. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen po! Mas tayo po tayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Okay, palakpakan natin sa ating Panginoon. Thank you.
at panalangin sa ating Ama. Amang nasa langit, Panginoong Jesus, kami po ay narito upang masambahin at purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil nagkaroon po kami ng oras na sambahin ka, Panginoon. Bagamat alam po namin, Panginoon, may mga kanya-kanya kami na mga problemang pinagdadaanan, pero alam po namin, Panginoon, nariyan ka, Panginoon, upang gabayan ang bawat isa. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil naramdaman pa namin, Panginoon, ang iyong presensya sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa. Narito kami, Panginoon, upang ipakita sa inyo, Panginoon, na mahal ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na Diyos at wala na pong iba, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil minsan may mga pinagdadaanan, may mga hindi namin maunawaan ang mga problema, Panginoon, pero nariyan ka kahit kami nag-iisa, Panginoon, nariyan ka, Panginoon, sa tabi namin, Panginoon, upang kami ay maging malakas at abutin ang aming mga pangarap, Panginoon, at kung ano man, Panginoon, ang mga blessings, Panginoon, na tatanggap namin, Panginoon, kayo, Panginoon, nagbibigay nito, Lord God. Maliit man ito o malaki, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ito ay biyaya na galing sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. At maraming salamat din, Panginoon, dahil may mga leaders, Panginoon, kami worship team na nagbibigay ng oras sa iyo, Panginoon, ng time, Panginoon, sa iyo, Lord God. Dahil alam po namin, Panginoon, ito ay dapat na purihin ka, Panginoon, sambahin, araw-araw kami, Panginoon, magpupuri sa iyo, Lord God. Lord, we thank you, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, sa magsasalita sa iyong harapan, Panginoon, ng aming pastor. Kayo po ang bumabay, Lord God, sa kanya. Naway bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, Panginoon. Kung ano po ang i-share niyo, Panginoon, na gospel sa mga oras na to, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, yung mga members na wala rito, Panginoon. We pray, Panginoon, na maging safe po sila at maging malakas po sila kung may mga karamdaman sila, Panginoon. Kayo na po bahala, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang tunay na manggagamot at wala na po ibang maggagamot sa kanya sapagkat ikaw ang tunay na makapangyarihan sa lahat, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. In the name of Jesus Christ, lahat po tayo magsabing Amen. Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin po natin ang isa't isa. Welcome po ulit, Sister Regina. Sige, kabayan natin ang ating mga kumain. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we go with love, we always need to you. But God will have us be a family always there.
pwede na po tayo maluto. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay dyan. Mamaya po ipag-pray po tayo ni Pastor. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamay upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na ang kalalagyan. Amen. Kaya yung para kay Lord dapat ibibigay ko natin. Ito po yung ano natin. Okay, ready. Two, three. Okay. 1, 2, 3, go. Ayan, bago po tayo dumako sa ating Word of God. Okay. Anong Dumako po muna tayo sa ating announcement. JTCS Worship Service every Sunday, 3:30 p.m. Dapat nandito na po tayo. Mga 4 o'clock p.m. nag-start na po tayo. And prayer meeting every Wednesday, 5 o'clock p.m. hanggang 8 p.m. Everyone can join us. And JTCS Bible Study, ito magsisimula na po tayo dito for new believers and discipleship. Classes will begin this third Saturday of May 2025. Ang time po is a new believers class, 1 p.m. hanggang 3 o'clock p.m. And discipleship class, 3 p.m. hanggang 5 p.m. Sa new believers po, ay si Sister Kim po ang maglilid niya. Ayan, kaya yung mga hindi po nakatapos sa new believers class, sana po ay maka-attend po tayo. Isang araw lang po yan. Paglaanan na lang po natin para kay Lord. Ayan. Ayan, gumako na po tayo sa... Meron pong magbibigay ng... Magbibigay po ng testimony at... Naka-video po, panoorin po natin sandali para sa ating Panginoon. surprise? Okay po sa lahat. Ako po si Sister Diane na ako ay song leader dito sa ministry dito. Nais ko pong mag-share ng aking testimony kung paano po ako dinanggo ng ating Panginoon at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Ito po. At ito na nga po, dumating na po yung
loss po sa buhay ko. Pandemic po noon, nagkasakit po yung lola ko, namatay, ngayon. Kahit hindi po COVID yung kinamatay niya, o yung po sinabi ng doktor, kaya hindi po namin naiburon ang lola ko dito sa bahay. Pinaka-remake namin po siya para kahit ilang araw ay manatili siya dito sa bahay namin. Ayun nga po, yung lola ko po yun, ay madalas yun po ang kasama ko maliit ako. Super close po kami niyan. Tapos nung tumanda na po ako, ayun na po, naging wala sagot ako sa kanya. Lahat ng mga sinasabi na po sa akin, kinukonta ko po. Kada may sasabihin siya, ako naman, galit agad, hindi ko naman ako tinatanong kung ano yun, kung ano na, kung makikipagkwentuhan sa akin. Yan. Parang feeling ko parang naano po ako, ayaw ko pong makipag-usap yung time na yun. Hanggang sa yun niya, nagkasakit po siya. Habang nakikita ko po siya, nahihirapan. Naalala ko po yung mga ginawa kong mga hindi maganda sa kanya. Hindi ko po siya naituring na talagang lola. Hindi ko po pinakinggan lahat ng mga sinabi niya sa akin. Kaya ganun po pala talaga doon. Nasa huli po pala talaga ang pagsisisi. Kung kailan namatay na yung tao, doon mo lang marirealize mo. Mahalaga pala sa'yo yung taong yun. At saka ito na nga, mamatay siya. Simula nang nailibing po siya, kung ano-ano na po pumasok sa utak ko. Sobrang lungkot po ako nun kasi talagang naano po ako sa pagkamatay ng lola ko. Alam ko na malaki yung pagkukulang ko bilang ako niya. Pag yung bigla na lang po bibilis ang tibok ng pupo ko at hindi po ako nakakahinga. Sinumbol po ako nila mama sa ospital. Akala ko sinusupo po ako ng hika. Pagdating naman po sa ospital, nasikaso naman po ako ng doktor. Sabi ko ng doktor, okay naman daw po yung mga lab test ko, yung oxygen ng katawan ko, yung heartbeat ko, lahat naman daw po normal. Kaya sabi ko sa akin, wala naman daw ako dapat ika-problema. Kaya sabi ko kung bakit po hindi ako makahinga. Kaya tinatanong ko nila ako kung may nakaaway daw po ba ako, or may nakasagutan. Sabi ko wala naman po. And then wala naman na sila binigyan lang po nila ako ng paper bag para doon po ako umilang. Tapos after nun, sinunod ko po yung sinabi ng doktor. Unti-unti po nagiging okay po yung pamilya ko. Then niresetahan lang po ako ng vitamins, B-complex po. Yun na po, gawin natin kami tikita, bahay. Siguro mga ilang araw lang po ulit nakalipas, ito na naman po ako, nakakaramdam na naman po ako ng Iniisip ko po na, yung naging sakit po ni Lola na pneumonia, iniisip ko, meron din po ako noon. Tapos iniisip ko, baka mamaya mamatay na rin ako, gano'n. Lagi ko iniisip na baka may sakit ang ganito, baka high blood ako. May time pa po na uminom ako ng gamot sa high blood. Kasi pagka BP ko po ng digital, nagulat po ako ang taas po ng BP ko. Hindi ko po alam kung bakit napainom po ako bigla ng gamot sa high blood para kumalma po ako. Then pumunta na naman po ako sa doktor. Sabi naman po ng doktor, normal naman po yung BP ko. Napagalitan pa nga po ako kasi dapat hindi daw po ako umiinom basta-basta ng gamot. At baka pag bumaba ng gusto yung blood pressure ko, mag-collapse na po ako. Then, ayun na nga po, doon ko na-realize na nagkaroon na po pala ako ng anxiety, depression dahil sa pagkamatay ng lola ko. Hindi ko po alam talaga po ang gagawin. Bigla na lang po ako umiiyak. Nang walang dahilan. Talagang yung buhay ko, nakaganan lang po ako. Biglang po ano na lang po yung naisip ko. Hanggang si mama, ito na nga, sinasabihan na dapat kung hindi ako sa ospital dalhin dapat ako dalhin mental dahil nagawalin na ko. Sabi ko sa kanila, hindi ko kasi nararamdaman ko. Sabi ko kung dahil sa kanila. Kaya, one time humingi na po ng tulong si mama kay Tito Lin. Kaya, tinanong po pumasok si Tito Lin. At si Tito Lin naman po, magmata naman po, humingi naman po ng kay Pastor Lin. Hanggang sa, ayun, tinawagan nila ako. Sabi nila sa akin, ang jablo yan, mga nangyari sa'yo, binubulan ka ng jablo, pinapasukan ka ng mga bagay na
hindi dapat, mga iniisip mo galing sa gato yan. Sineran po nila ako ng mga verse about sa anxiety. Dapat i-review ko daw po ito, yung mga bagay na naiisip ko dahil hindi naman po talaga ito totoo. Tapos yun po, yung time na sinunod ko po sila, pero hindi po ganun katagal. Unti-unti ko pong ginawa ko ano yung sinasabi nila. Nagkaroon po ng Bible study dito sa bahay, dire-diretso na po. Tapos nagkaroon din po ng Bible study dito sa dito rin po sa Meron Sarito. Ngayon, ginawa ko po yung nabili nila ng kadama kakapag-isip po ako ng gano'n. I-review ko lang po in Jesus' name, sinasabot ko po yung nabos sa utak ko. Dahil nagpapatugtog na rin po ako ng mga praise and worship. Tapos yung mga verse na sinesearch ko sa Facebook or sa Google, binabasa ko po ito. Tapos yun po, unti-unti po talaga na nagbabago na yung buhay ko. Hindi ko na po nararamdaman yung pagkalungkot ko, yung kung ano-ano yung naiisip ko, na mamamatay na ba ako. Hindi ko na po naiisip yung mga bagay ngayon. Simula po nang sinunod ko sila dito din na lumapit ako kay Lord, mag-pray ako kay Lord. Lahat po yun ginawa ko. Kaya ayun po, doon na po pumasok na dire-diretso na po ako sa pag-attend. Hanggang sa umatay na rin po kami sa Living Word dyan po sa Bacood. Ang pastor na po ay si Pastor Eve. Yun, tapos may isa po kami na sister Christine na tinaya po ako na mag-song lead doon. Then tinanggap ko rin po yun dahil na una nahihiya pa po talaga ako, hindi ko po talaga kaya. Ngayon sinabi nila na kaya mo yan, para kay Lord gawin mo yan. Kaya ako po, syempre para kay Lord ginawa ko nga po itong bagay na ito. Hanggang sa lumalim na busawin na po ako, marami na ako natutunan, marami na po akong narinig about sa ating Panginoon, sa lahat ng kabutihan niya, at lalong-lalo sa pangako niya sa atin na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Basta tanggapin lang natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at isinuko ko na po lahat sa Panginoon, lahat ng mga burden ko, lahat ng mga problema ko, yung sama na loob ko, yung mga sakit ko, isinuko ko na po sa Kanya lahat. Kaya na nga po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa mga kabutihan na ginawa niya po sa buhay ko. Hindi niya po ako pinabayaan na lamunin po ng mga nakarating po. At ipinaitindihan po sa akin na nandyan siya, handa akong tulungan sa lahat ng mga problema ko. At nagpapasalamat ko po ako sa tito ko, kay Pastor Eve, at sa lahat ng mga nakasama ko dito sa ministry na ito. Kaya, ngayon po, sana kayo rin po, tanggapin niyo po si Jesus Christ sa inyong mga puso dahil promise po lahat ng mga magagandang mangyayari sa buhay niyo ay mangyayari. Lahat ng mga pinapanalangin niyo, lahat ng mga pangarap niyo, ibigay niyo lang po ito sa ating Panginoon at siya po ang bahala na dumili ng mga panalangin niyo. Alam ni Lord, hindi man po kayo nagpipray, alam ni Lord kung ano yung mga pangangailangan niyo. Talagang saksi ko ako sa kabutihan ng ating Panginoon. Lalo na sa financial, may time po talaga na siguro 20 na lang po talaga yung pera ko. Nagpipray po ako kay Lord na Lord, itong pera na ito, kakasya pa po ito hanggang sa sahod ng asawa ko. Alam ko po Lord na hindi na po kami pababayaan. Alam ko po Lord na meron po kayong ibibigay sa amin, hindi po dapat ako problema. Nagugulat na lang po talaga ako, may mga blessing po na hindi ko inaasahan na dumarating. Yung 20 yun, minsan nagiging 500. Kaya sobrang thankful po ako nung tinanggap po ulit ang Panginoon at isinuko po ulit sa Kanya ang buhay ko. Kaya sana po yung mga nag-aalinlangan pa dyan, huwag po kayo mag-alinlangan kasi mahal na mahal po tayo ng Panginoon at lahat ng ginawa ni Lord na paghihirap ay para sa atin po yun, para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan, para pagdating ng araw ay makasama po natin siya sa langit. Kaya Lord, bilang ating Panginoon, nadilingkod na po tayo sa Kanya, makakaranas pa rin po talaga tayo ng mga problema,
ah, mga pagsubok na bigla na natin. Pero, hindi po katulad ng dati na talagang namumroblema ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha, kung saan ka lalapit. May isip mo na lang na, ay hindi, nandyan si Lord. Nandyan si Lord, handa akong tulungan, handa akong gamayan sa lahat ng oras. Dahil ang Panginoon po, hindi po nagkukulang yan. Talagang nakabantay lang po yan sa atin. At kapag tayo ay tumawag sa Kanya, agad po siyang magre-response, agad po nandiring lahat ng iyak natin, lahat ng panalangin natin sa Kanya. Kaya nakakatuwa po kasi 1 year na po itong church namin. At sana magtuloy-tuloy po ito hanggang sa huling buhay namin. Marami pa po kami na ma-invite na mga kaluluwa na tatanggap sa ating Panginoon. At sana yung mga nakasama po namin dito, ng mga members, sana huwag po kayong mawawala, huwag po kayong manlalamig. Isipin nyo na lang po yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin. Ayan po. Maraming salamat po ulit. Magsama-sama po tayo i-celebrate anniversary ng ating church. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nagbabago. Kahit na tayo ay lumalayo sa Kanya, pilit pa rin na tayo hinahanap para mas lalo tayo mas tayo. Ayan, maraming salamat ulit sa Panginoon. Ayan, lumako na po tayo sa ating Word of God. Tinatawagan ko na po ang ating buting pastor na si Pastor Tomas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pio. Tama ba? Diyan, okay mo kayo na. Ay, nasa. Magandang hapon po. Hapon po. Kumusta na po kayo? Mabuti naman po. Okay. Sabi ni Valerie, anong topic? And then sabi niya about servanthood. And then, actually, the sermon, tapos ito sa simbahan namin, but the sermon was prepared this church. Kaya dahil sa Alexander dito, and then Jeff Juan. This is para din, hindi lang po sa atin mga lingkod ng Panginoon. Also, ito di pwede natin gamitin, no? Bukas. Mamaya, since inyo meron ng listahan ng mga isusunod sa balota bukas? Wala pa. Sabi gano'n, ang daming mga gumagapang ngayon. Ibang gumagapang sa hirap ay ginagapang iba para bigyan doon ng mga bagay-bagay. Sa kulit na kami, wala akong ginagapang doon. Walang pupunta simbahan. Walang pupunta doon para magabot. Okay. Dahil, alam nila, ang mga Kristiyano ay tapat at may paninindigan sa katotohanan. Amen. Amen. Ay ba talaga ay mayroong tapat at may paninindigan sa tama at katotohanan? Amen. Alam mo ito ay galing sa Lord, dapat hindi ka malitinag. Sino man, kailanman, o paano paraan, dapat huwag tayong magpatinag. Nung ako'y batang Kristiyano, at isa tayo bagong dito ng Panginoon. Ako ay 25 years old by that time. Basta ako po ay gumagawa ayos sa ang Panginoon at sino pong karapon, Lord, pangatawanan ko ito. So when God called me, iko, Lord, tuwang ko maging tapat at manindigan sa mga bagay na kalooban mo. Hanggang ngayon po yung po aming
aming basihan ng aming pagkilos sa Panginoon ng aking may bahay. Maging manindigan sa katotohanan. Okay. Ito po ay saklat ng Genyo. Sige pa sa Genyo, no? Yung tatlo na hinulog sa pugon. Very common. Yung mga nagbabible school, Bible study, yung mga Sunday school, o the BBS mission ko yung napakay yung si Sadrach, Meshach at si Abednego. Okay, sila po ay mga naging likod ng isang palasyo. At siyempre sila po ay mga likod ng Panginoon. Okay, kaya dito po, dalawa kong aking makikita po bilang likod ng Panginoon at isa bilang likod ng isang pamahala ng isang lugar. Basahin po natin. Isa na kayo, basahin kasi yung may likod. Sa baba po, Pastor. Sa baba. Yung next. Oh, dalawa. Sa baba lang. Oh, Ayan. ayun. Artik pala dito. Okay, so basahin po natin na marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento at silang lumuhod at sumamba sa librutong ginto na pinagawa ni Haring Nebukadnezar. Sinamantala ito ng ilang mga mamayan ng Babylonia upang paratangan ng mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, mabuhay ang mahal na hari, inutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong libruto. Ibutong ito ang sinumamagarinig sa pinto ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay iahagis sa nilalaglag ng buwan. Hindi po sumunod sa utos niyo sila Sadrach, Meshach, at Abednego. Ang mga Hudyong nilagay ninyo bilang mga kapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos. Hindi sumamba sa pinagawa ninyong librutong dito. Nagharit si Haring Nebukadnezar ng marinig ito at pinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Sadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos? Hindi sumasamba sa gultong dito ang aking ipinagawa? Agad sabi sila, and then, 4:15, inutos ko sa inyo yung lumuhod kayo at sumampas sa pinagawa kong libuto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa nagagagab na tugon. Sa palay ninyo ay may Diyos na makakapagligtas sa inyo wala sa aking kapangyarihan. Sinabi nila Sadrach, Meshach, at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala ko kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. 17. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos ng aming pinagiliburan ang magligtas sa amin sa naglalaglag na pugon na wala sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasampa sa libutong ito na ipinagawa ninyo. At sinabi, at sina Sadrach, Meshach at Abednego ay itinas niya sa tungkulin sa tungkulin sa lugar. So 18 po, 19 go on, tinapon doon, hinagin sa tapos doon. Paano po nangyari? Kasi mahaba po si Kapitulo po, ay hindi po siya nasunog niya kanyang damit. No? And sila tatlo yung naglalakad doon, naging apat po sila. Ano po yung sila ng Lord ng angel. And after that, nabigla sila, and then inihahon sila. Dahil doon nagbigay ng utos si Haring Nebukadnezar. No? Sila po ay ikal nila yung Diyos nila, Sadrach, Meshach at Abednego. Ito po isang talata kung saan makikita natin na itong tatlong ito, no, na likod ni Haring Nebukadnezar, ay hindi lang po sila tapat sa kanilang tungkulin, no, kundi sila ay mas tapat sa kanilang tungkulin sa Panginoon. Sila ay mga Hudyo, sila may pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Yun po yung kwento. Okay. Ngayon po, tayo ng mga likod ng Panginoon, siguro likod sa paglilingkod dito. So dito ang talagang Lord, turuan mo ko o para na maging tapat at may paninindigan na hindi ako matitinag kailanman. Dito po sa talata ito, makikita natin yung mga bagay na hadlang o mga pinagdaan ng tatlo at maaaring mapagdaanan din po natin, no? Bilang mga Kristiyano, bilang mga likod. At the same time, kung kayo po ay naglilingkod, kayo po isang tatrabaho sa isang secular
work, no? Dapat din po tayong maging tapat at may paninindigan sa tama, no? At hindi na natin paano kikilos ang Lord, no? Sa buhay po natin bilang mga manggagawa. Yang tunay Kristiyano na likod na tapat sa simbahan ay siya rin po ay likod na tapat sa kanyang pinagkakabuhan. Amen ba daw? Amen. Ito po sinasabat may sa Abednego, sila po ay likod ng Diyos, kaya sila po natin ay at the same time, sila ay likod, no? Sila po ay pinili para sila po ay mamahala sa mga bayan sa Babylonia. Okay. Ngayon, tomorrow, pwede ba kayong kilala na sabihin, tapat at may paninindigan sa kanyang pagpapilito? Mahirap. Wala po. But, tingnan po natin. Okay. Mali po natin. No? Okay. Ngayon po, ano bang makatangian ng isang tunay na likod ng Panginoon? Katangian ng tapat at likod ng Panginoon. Okay. Letter A. Okay. Katangian ng tapat at may panindigan na likod. Okay. Number one, sabi nila, sa po ay tapat at may panindigan kahit na anong kalagayan sa buhay. Ano sabihin yung kalagayan sa buhay? Sabi sa verse 1, no? Chapter 1, verse 4 ng Daniel, ito po yung kung paano pinili po yung mga lingkod, yung mga Hudyo na mga alipid. At ngayon, ang piliin, sabi ng ang piliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Okay, ano yung napansin niyo nakagat yan? Yung mga kabataan. Okay. Bakit tayo yung pinili nila ay mga kabataan? Hindi po yung mga tinatawag ng katandaan. Okay, yung po mga 40 years old, siguro mga magsura sila, may napatunayan na. But yung sila, sa Mesa Abednego, sabi sa sa research, sila po ay 20 to 30 years old. Sila 20 to 30 years old. Kaya din 15, no? 15 to 30 years old, di ba? Alam mo ba na ibig tayo mga bata ay pwede tayong kunin para mag-ipon? Isa po sa katangian na sinabi ng pamamahala, sila yung mga kabataan. Bakit tayo kabataan? Okay. Siguro may plano po yung hari, marami siyang gagawin, no? Marami siyang ituturo, marami siyang kailangan pong i-train sa mga batang ito. Misa kasi iba, no? Medyo pagka-medyo na, may sarili na, no? Mahirap na. But, ano ba nakatayuan nila sila yung mga kabataan? Still, no? Sila po ay ginamit ng hari, ginamit po sa palasyo. Okay? Walang pong, hindi ko sabihin, bata pa ako para gamitin sa Santo Pulim. Di sa lahat sa Panginoon, ano? If God will call you sa ministry, ikaw ay kunin para maglingkod sa Panginoon, hindi po hadlang po na ikaw ay bata, ikaw ay matanda, o ikaw ay walang kakailan. Actually, the Lord is willing to get, no? Sa kung sino ka man. Samantalang sila po, actually po ito po yung guidelines po, no? Ng palasyo sa pagpili ng leaders. Actually po, kung mabasahin niyo po yun, meron po dito sa ibang version. Sabi nun, ang pipili nila ay mga kabataan na walang kapansanan. Okay. Actually po sa ibang version, nakay doon ng mga kabataan na guwapo. Yan, magandang lalaki daw. Yun na sabi mo, Hoy, palitan to. Ayaw niyo kami excuse. Mali ito ay isang basihan ng palasyo. Okay, it is not the basis ng God, no? It is the basis ng palasyo, no? At alam ko minsan, ang mundo, no? Ang basihan natin na kung pagpili ng likod sa leader sa atin, no? Guwapo. Sino ba guwapo? Sino may kisig na nakikita niya na pwede mo likod, di ba? Yung guwapo may kisig, oy, gusto ko siya, di ba? Idol ko siya. Pero hindi po dapat yun, ano? Okay. So, kaya God, ano? Pagpipiliin niya, ano ka man, ano? Ikaw po ay isang kabataan, ikaw po ay likod. Okay. Kaya God, no? Si Timoteo po, no? Timothy, siya po yung bata. Kasi tinawag, no? At sabi ng ni Pablo, huwag mong hayaan yung kabataan mo, yung edad mo, ay hindi ka pansinin ng mga tao. Okay. Ang
edad po natin ay nawa hindi po maging hadlang para maglingkod tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya na ikaw po ay 15 years old, the Lord can use you. Okay? Amen. Amen. Diba kayo? Kung kayo po ay 50, pataas, the Lord can use you. Ano mang kalakayan sa buhay, kayo ay pwedeng gabi ng Panginoon. Sabi mo, Lord, turuan mo akong maglingkod habang ako'y nagbubuhay. Kahit hindi na ako makalakad, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Diba? At yung paninindigan bilang lingkod ng Panginoon, hindi ko makisira kailanman. Sabi niyo noon, sa pagiging lingkod ng Panginoon, walang retirement. Habang may buhay, dapat maglingkod. Maaaring mabago ang paraan ng paglilingkod. No? Hindi na kailangan sa ng paglilingkod ako sa bundok-bundok para share ng doctor. Dahil sa ikaw, hindi ko hindi mo kayo kung gano'n. But, maraming kapitbahay, para share sila ng custom. Okay? Kaya hindi po hadlang ang magkalagayan o katayo ito sa buhay. Because you must be willing to be used by God. Amen. Number 2. Ang mga likod na tapat at may pindigan kahit saan dako naroroon. Okay. Kasama natin itong verse 1 ng chapter 3. Si Hari ng Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng libuto dito sa 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinayo niya ito sa katagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Actually po, sila po ay doon naka-assign yung tatlong yun sa Babylonia. Saan ba yung Babylonia? Ito yung ito kung saan sila po ay inalipin. Sila po ay kinanker at pinamaalipin ang mga Hudyo. Kumbaga, sila ay nasa foreign land, but still, sila po ay naging tapat sa Panginoon. Sila po ay may panindigan sa katotohanan. Minsan, pag tayo po ay nasa itong lugar, no? Minsan, parang ang hirap maging totoo. Okay? Napakalaga po na hindi na po tayo bata, hindi na tayo po kundi samantala roon, the Lord wants us to be used in His ministry. You are willing. Handa po tayo. Handa po tayo, yes Lord, I'm willing to obey. Kahit saan dako ko naroon, mag-willing po ako sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon po, pipili ko tayo, no? At tayo lalagay sa lugar kung saan tayo kapaki-pakinamang. And I believe in this church, no? Sa simbahan ko ito, may pong purpose ang Panginoon dito. Mayroon pong purpose, ba't kayo narito mga sa inyo? At mayroong purpose pa kung kayo tatawagin ng Panginoon. Baka nais ng Panginoon na sa lugar nito, itatayo niya ang kanyang kapangyarihan at kanyang pagmatiyan. Kaya, ano man ang kalagayan sa buhay, tayo may nasa gitna ng pagsubok ng problema o sa may hawak po sa atin, kung alipin mo, sinuman, ito, we must, manatiling faithful, manatiling naiindigan sa buhanan. Pangatlo, sila ay matapat at may maindigan kahit may mga hadlang. Sabi nila sa verse 8, sinamantala ito ng ilang mga mamayan sa Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Nagpagwapo, no? Yung dukan po ng ibang leaders, no? Si Nebuchadnezzar na gumawa ng liputo dito. At lahat po ay sasamba doon at dito. At dahil po doon, yung po mga naiingit sa kanila, kasi siyempre, sila po yung mga alipin, sila po yung mga hindi taga-roon sa Babylonia, but sila po yung naging tagapamahala ng palasyo. Yung po mga taga-dihitong taga-roon, inaingit sa kanila. Dahil doon, gumawa sila mga bakit, mahal ng butas, para sila po ay paalisin sa kanilang pwesto. Dahil po doon, sila yung udyok na gumawa ng batas, dahil po doon, at lagi pong sinusubaybayan yung tatlo. Okay? Sabi nun, sinamantala ng mga mayano ng gawin ng upang parapanan ang mga Hudyo. Ano po, minsan po, sa ating paglilingkod, meron po mga hadlang. Okay? Even sa opisina natin, sino sa inyo nakareceive ng mga hadlang sa opisina? May mga bagay na ayaw, pinipigilan ka para makumuto, pinipigilan ka para maging ayos ang kalagayan mo.
Pero the Lord, makita niya ito ay tapat at paninindigan, kaya marami lang, the Lord will bless you. Naalala ko po na pinagapit siyang malaking kumpanya nung pinagagawin. No? And after that, sabi niya sa akin, boss, sir, bakit po kami ang pinili niyo? Actually po, pinipili ko niya ay mga born again Christian. Sabi niya, alam mo bakit pinipili ko ang mga born again? At alam kong born again? Sabi niya, kasi sila ay tapat at may paninindigan. Kaya challenge ko doon. Kaya sa trabaho siya ko na, ang nirinig ko ng boss namin ay maging tapat at may paninindigan. Why? Kasi yung trabaho ko doon ay laging may nanaabot, malaging nagbibigay ng lagay para aprobahan ng kanilang mga project ito na ma-accomplishment kaya dito ko. Kaya one time minsan yung mga trabaho na hindi tama, hindi ko po ina-aprobahan niya. At bawal ko sa amin tumanggap ng pera na galing sa mga contractor because kami tinawag, kami piniligid ko para gawin ang tama ng trabaho. Kaya yung simbahan, no? As we work together, no? As we bilang malikod ng Panginoon, kailangan tayo ay manindigan sa katotohanan. At sino man, Poncio Pilato, humagdan sa akin, tayo ay manatiling tapat. Tayo manindigan sa katotohanan. Huwag tayong matipinan. Amen? Huwag tayong manghihina ng loob. Sikat. Sama natin sikat. Sa po'y tapat, no? Sa po'y magawa sa mga taong nagtitipid sa Kanya. Kumaga, kalabanin man tayo ng ilan, o kawalan man tayo ng kabak, hindi tayo magpipigilan para ipaladyana pa mabuting balita. Amen. Dito sa inyong community, meron ba kayong mga hadlang o may mga bagay na against ko sa inyo, sa pagpilitin nyo, sa inyong pagkakalat? Marami ito pa. Isa na po ngayon, maraming mga tinatawag na fake news, fake everything. At minsan ito pinipigilan lang. Kasi nyo, ayan yung mga yan, ganyan din. Dapat itong story. But doon, kung huwag tayong patikilan, panindigan po tayo. At nais ng Panginoon na tayo po ay manatili sa Kanya. Pag-apat, tapat at may paninindigan kahit ang buhay ay nasigla ng Panginoon. Sabi nila sa 16, sinabi ni Sadak, Mesach, Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masabi sa inyo tungkol sa bagay ito. Gawin ninyo kung iyan ang maganda sa naman. Dahil nakita po ng Haring Nebukadnezar na sila naging tapat sa kanyang pananampalataya at hindi sila sumunod sa utos niya, no, na sumampas sa linuto, ano po nangyari? Sila po ikinatapon sa naglalaglag na bukol. Okay. Pero anong sabi ni Sadak, Mesach at Abednego? Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Kung kayo kaya, si Sadak, Mesach at Abednego, at kayo po ay nasa gitna ng pangalan, sabihin sa inyo, ito, tidak patuwa mo yung pananampalataya mo o manatili sa pananampalataya mo. Sure, pero meron kwento isang release dito, no? Siguro na nakita yun sa YouTube o sa Facebook. Ito kwento, hirap ko lang ito sa kanila. Pero ganda po ito. Sabi nga na isang leader ng simbahan, mayroong dumating na lalaki na tubuan. Nga, mayroong, ako po ay nakapatay. Kwento ko lang ito, joke ito, hindi ko ito ako. Ako po yung nakakapay. Bakit? Ano ba kasalanan? Ano ba nangyari? Kasi po, nagtalo kami ng kaibigan ko. Sabi ko, walang Diyos. Sabi niya, may Diyos. Pinilitan po niya na may Diyos. Sabi ko, wala. Dahil po nagkait ng kami. Napatay ko siya. Kwento lang po ito, hindi ka totoo. Sabi ng leader, ganun ba? Sabi ng lalaki ng lingguan, kayo po, naniniwala mo kayo may Diyos? Una, dati yun, naniniwala ko kayo, wala na. Kaya po, pag kamatayan po ang kaharap, minsan, pinanap ko ako nagkakailan tayo, minsan, nagbabago ang aking po, paninindigan.
Okay. Sino sa inyo ang couple ito? Joke lang po ito. Kay ano ako? Tulog ito. Solid. Ano po? Solid. Ano pa lang kung sino yung sagorin nyo. Tapos kung may gabi, ano ba? Iwanda. Makano ba? 1,000. Ayaw po doon po sa ano ba namin, may bigay ng 5,000, may 3,000. Sa kapala, sa merang 500 lang. Yung mga talaga, takbuhan doon sa 2,000. Hindi yun si 500. Sino ito ang ginatagap ko? Pero, sabi ng iba, natanggapin ko. Pero si ano pa rin ang kung ang tipo ko ay tunay at dapat may panindigan sa tama. Dapat hindi ka pwede. Sabi, Amen. Amen. Hindi po naman ito. Wala po hinasabi ko sino. Ang malaga, umili kayo ng dapat may panindigan sa katotohanan. Hindi mo papadala sa ligawan. Okay. Ang lima. Sabi nga nun, ang mga lingkod ng Panginoon o lingkod na ng Panginoon Panginoon ay sila'y tapat at may paintigan kahit walang katugunan ang mga ano namin. Kanina, kaya sila pinasapangalim, ngayon, sabi ni Sadak na sa Abednego sa 18, kung hindi man niya kami iligtas, no? Sino yung sabi, kung di rin sila iligtas na ng God, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa libutong dito na ipinagawa ninyo. Yan ang napakagandang sinabi ng tatlo. No? Ibulit sila, siyempre sabihin ni Hati Bajak, sige nga, ipag-ibig niya, iligtas kayo ng God niyo. Sabihin na, alam namin na iligtas kami ng aming Diyos. Pero, kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Ni sasama sa libutang ito ng Evangelyo. Nakita niyo yung paninindigan ng bato. No? Kahit sila hindi tugunin sa kanilang panalangin. Siguro, kung kayo na signa ng ganong kasing trahedya o kayong kasing kapamakan na, sabi niyo, Lord, please, di ba? Please, Lord, di ba? Ano po, may ulumang kwento, ano mo siguro, gagawin ka na. Kwentuhan to, kwento lang, hindi totoo. May hinulog na bango na si Lerin, sa akin mga ano lang. Sabi niya, naulit siya, no? Kasi gusto siya patunayan na sino mayroon kunin na Diyos. No? Nung hinulog isa, tinawag yung Diyos niya. Sabi natin na, sabi ko na mga sabi, ganun. Tinawag yung Diyos niya. At nahulog. Sunod naman ibang religion. Tinawag niya ng Diyos, sinulog siya. Ano nangyari? Ngayon, yung Kristiyano, pinulog, tinawag niya ang Panginoon. Mas malapit siya, tinawag niya lahat ng Diyos. Na tinawag niya ba kung ano siya. Umipusan, pag nandito sa gitna o sa dulo ng kapakamakan, minsan nagbabago ang ating paninindigan. Sa una, yes, hindi ako matitinag, tinagman. Pero kung nandun sila sa pinaka-last moment ng life nila, pwede silang malitas pa. Minsan nagbabago. Marami pong mga tumakbong mga politiko, may dudeng ko ako, at marami pong naging kaibigan ng mga politiko, mga Kristiyano. Masabak po minsan, ibang mga Kristiyanong politiko, dati kung ganda ng kanilang paninindigan, na yes, nandun ako para maging ilaw. Ilaw ng City Hall, ilaw ng Senado, ilaw ng Kongreso, ilaw ng katotohanan. Ano po ngayon? Masakap po, sila'y nalamon, sila po'y kasama na sa sistema ulo ng kandidato. Masaklap, diba? Bakit? Hindi sila, dahil sila hindi narakot, dahil sila ay nabili ng marami kaya mga pwede makuha. Kung ikaw ay hindi manihingin sa katotohanan.
Di ba alam ko sa inyo, minsan mayroong isang kami maging councilor ng District 4, di ba? Barangay Chairman, Tagawat, SKE. Sana, patulayan nyo na hindi na kayo magaling ng SK. Patulayan nyo na kayo ay magaling at Kristiyano na may panindigan sa mga. Amen? Ngayon po naman, dahil po doon, si Sadrach, Mesach, at Abednego ay hindi kakitaan, hindi sila napilan sa anong pagpapaya, sila yung tapat at may panindigan, sila po'y tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon at Siyempre mula kay Haring Bukapusa. Pagpapala ng pagiging tapat at may panindigan na lupot. Una, makakaranas ng pagligtas ng Panginoon. Sabi nga noon sa verse 35, sabi ng mga tao doon, nung nakita na nung hinulog ko yung tatlo, sabi nila, bakit apat na nakita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy na hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat na ay parang anak ng mga Diyos. Peter po yung miracle of God. Dahil yung tatlong yung hindi na isinuko ang kanilang pananampalataya, sila nandigan sa katotohanan, nandigan sa kanilang pananampalataya, siya na paglilingkod ng pangyayari. Siyempre po'y iniligtas ang Panginoon. Kung tingin pa natin, nung hinulog sila doon, sabi na inilagay mo sa kalingkod siya, tapos na, wala nung pwede magkasaya. Kasi, at rin po, kung babasahin ko ibang mga verses, malapit pa lang doon sa bunganga ng pugon, sobrang init, halos mamatay na sa init yung mga taong magugulog sa kanila. Ganun po katinding init kasi almost 10 times pinainit yung pugon. Ibig sabihin nun, pag nandun pala sa itatapon pala sila, yung mga nagtapon sila, wala na yung malapit doon. Pero sila po, even though huli na sa tingin ng tao, nandun sila sa gitna ng pugon, na sobrang init, ngunit kay God, hindi huli. Amen? Kung ikaw ay nanindigan sa katotohanan, ikaw ay sa palit ng Panginoon, sabihin ng tao, huli na ang lahat. Tapos na, wala nang pwede sa inyo. Hindi na pwede. Ngunit, mayroon pa rin gagawin. Ibilitas niya ang natiling tapat at may paninindigan niya. Amen. Pero kung tayo ay walang paninindigan at katapatan sa Panginoon, makasama natin ang ligtas ng Panginoon kung tayong pagliligtas. Mahirap po ito ba? Pero God is always on time para iligtas ang mga taong dapat may paninindigan. Amen. Ang tanong ngayon, nasaan na kayo ngayon ng pagsubok ng buhay niyo? Papunta pa na kayo sa isang masakit at may malaking problema? Umahagil ko na ba kayo? O nandun kayo sa gitna na ng parang gitna ng napakaraming problema, susuko na kayo? O parang susuko ka na, parang wala na yung lakas mo. Ayaw mo na ba? Tandaan mo, kahit na isang hininga lang ang i-pirong ka, hindi pa rin huli ang Diyos para isang idagdagan ng maraming hininga. God is always there to save us. God is always there para tayo po ay kanyang kunin, iligtas sa ating kapamatan. Ang kailangan natin ay maging tapat, may paninundigan. Pangalawa, matutunghayan ng iba ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi niya sa verse 28 and 29, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego, isinugod niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga likod niya ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Kaya ipinag-utos ko, sino man mula sa anumang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakabigtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Kung tayo, sila Sadrach, Mesach at Abednego, because of their loyalty, faithfulness, pinapahindigan, ano nangyari kay Nebuchadnezzar, kay Nebuchadnezzar, nagbago
Sabi niya, totoo pala ang Diyos ng tatlong ito. Makapangyarihan, nagliligtas. Kaya nung ahon sila, ang tatlong yun, at nakita nila, gumawa kagad ng batas. Ang dami. At ang basa ni pabor sa kita sa tatlo at pabor sa ating Panginoon. Ano po? Dahil sa pananatiling tapat at may panindigan ang mga lingkod ng Diyos, marami ang makakita ng totoo na yan. At dahil doon nakita ng kapangyarihan ng Panginoon, sila mismo nagkakaroon ng paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Kaya kung tayo po mga Kristiyano, hindi mo supang tapat at walang panindigan, paano pang iba na nakapanood sa atin, iba na nakikinig sa atin, iba na nakilala tayo? Mayroon mo bang chance sa kaiman pumunta sa Panginoon ng Diyos? Wala po. Tapos sila po ay manidisguise, sabi ay, hindi pala ito yung simbani, ba't ito pala yung Diyos nila? Ba't ako pupunta niya? Nag-aaway-aaway sila. Ay, wala. Mga ano yan. But if God will remain faithful to God, and nakita ng tao kung paano ang kanyang kapangyarihan, sila mismo sabihin na, yes, totoo ang Diyos. Meron po akong pintor sa Kuwait Kristiyano. Sa Kuwait ng Youth with the Mission sa Mindanao. And after that po sa Manila, nagtrabaho siya bilang pintor. Kasama-sama ko siya. Siya po ang pinakamagaling kong pintor sa ating sa construction. And po, dahil sa kanyang katupatan at paningin sa kanyang panagpapalala, ayun ko sabi ng kanyang wife, na bilang panahon na kasi nakasama, doon ko sa release at doon ko sa may parcel. Sabi ng kanyang wife bahay, alam mo, kakaiba ka. Iba ka sa mga kaunito. Iba kung paano kumangusap, iba kung paano trabaho, iba kung yung bisyo mo, hindi ka nag-inom, hindi ka ganyan. Ibagin ka pa po sa asama mo. Sabi niya, ano meron ka? Sabi niya, pwede bang sumama sa iyo? Ano po? Hindi na kailangan mong pumusilita ang taong yun para sabihin na meron kong tunay na Diyos na sinasumpa. Because nakikita sa kanyang buhay ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay, ang tunay na kaliwanagan sa kanyang buhay, sabi ng kapitbahay niya, nasama ako. Tiniwala ko ng Diyos ko ito. Yan po ang katangian ko na sagat may sa kapit nito. Hindi nagpilitan na Diyos namin sila ipag-away, kundi pinagilitan ng nila kung gaano katapat ng Panginoon. At sila naging tapat sa Panginoon because of that, mismo ang hari ay niliwala ka ng Diyos ay makulit. Meron mga taong umahagan sa inyo, meron mga tao na galit sa inyo because of your faith. Meron mga taong talagang gusto kayo pamasakin. May mga tao bang talagang gusto kang hilain? Ano sabihin mo po? Kay Lord pa rin ako. Hindi ako magubay. Yan po siyang katanginan sa hinahanap ng God bilang nagkamalito. Na hindi nabibili, hindi nagbabago. Kahit na ang takbo ng mundo ay iba, sa iba ang kanya bibig at kalooban. Amen? Ano po, sabi ng isang kasama ko ngayon, meron ko yan di ba? At sabi niya, nag-preach sa akin, siya po ay lagi na sa labas, alam niyo po, yung takbo ng mundo ngayon, na may ginagawa niya, yung masabi lahat-lahat, pero talagang worse. No? Kaya po sabi niya sa akin, sa akin, Pastor, sa June 12, magpapabautis mo. Nakakatuwa diba? At isa po sa mga dati mayroon po akong hinawakan, tagal-tagal na ng panahon. At ang naging trabaho po niya ay, pumunta sa sampag dito, naging dealer po siya ng illegal drugs. Tapos naging wanted po siya. Ulit siya po sa Palawan, Montago. Kasi yung makasama niya, After ilang taon, siya.
tumapos sa Panginoon. Kaya po ngayon sabihin niya, masarap pala ang nanatiling dapat sa Panginoon. Ano po, minsan kung siya po ay umuwi, tapos na ulit, siya yung inggan niya ng barkada, nagiging nasisiya ang buhay niya. At lagi siyang walang pera, hingi, at tinatabi siya ng mga kapatid niya, ng mga anak niya. Pinapangayos siya talaga. Ang wanted mo sa akin, sa pag-uupo mo, at kanyang pastor, bakit mo naman, sige, at nandito sa akin. Ayun po ngayon, nagtuwa sa pera. Because of, natin kay Lord, ang laki ng pera na tinatabi niya, na kami kumakawa. Sabi ko, malaki na yung pera niya. Dito ba? Yung nga, pastor. Siguro kung hindi ako sumunod sa Panginoon, wala yan. Ubus ang pera, payat pa, at tinaganap pa. Pero ngayon, naranasan ko pagpapaan ng Panginoon dahil sa panagpiling na pa. Ay po, handa kong buwan ng Panginoon, handa kong baguhin ang aking sarili, at handa kong gawin ng God na tayo gamitin to influence, to make an impact sa ating mga kapitbahay para maniwala kung sa ating ito. Pangatlo, makakatanggap ng masaganang pagpapala. Sabi nga sa verse 30, at sila Sadrak, Mesach at Abednego ay tinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Panginoon. Kaya po, even they are working secular, no? So secular, sa Panginoon niya, isip niya, nakapatan tingin sa trabaho ko nila at sa ating Diyos, sila po ay itinaas sa kanilang tungkulin. At diba yung partner po ito eh? Ang partner po ito is about si Daniel. Si Daniel po ay kilala niya, sila yung kasama nila. Si Daniel po ay may tatlo silang pamilya ng Haring Darius. Pinatay si Haring Darius sa Prophet Daniel. At silang tatlo ay naglilingkod. Naingit din yung dalawa, sinisiraan si Daniel. No? At si Daniel po niya na din tapat. Nagkaroon ng batas na itong buwan ito, ang lahat ay mananalangin, no? Sa diskusyon nila. At ihadlan pa rin sa kanya kay Daniel na lagi siyang binabantayan. Tuwing umaga at ako nandun nag-pray si Daniel sa bintana at nakita siya po ay meron siya sa pitinapon sa napulungan ng mga biyong. Ano po nangyari? God ay iniligtas siya ng God. Tumalang nangyari sa lakot. At dahil po doon, tumawag ang batas ng hari na yun hindi po, ikaw po Diyos ni Daniel. At ano po nangyari doon? Siya ang ginawang pinaka-una, pinamataas na nanungkulan sa pagkasya. Ano po, if God, and also yung po ating mga boss, no, makita yung ating katapatan, paninindigan, tulog tayo. Amen? Hindi sarat siya. If God ay nakita yung ating katapatan, paninindigan sa katotohanan sa ating paglilingkod, at ating pagsama sa Kanya, the Lord will bless us. Nahigit pa sa atin kung gusto matanggap. Amen? Ano po, marami po sa atin, minsan ay lumilipot na sa kanilang Christian faith. Ayaw na. Pag na, tagatawag ko sa akin, pero dito pa ng buhay. Anong problema? Maaaring kulang ka sa katapatan sa Panginoon at kulang ka ng panindigan sa katapatan. Yung faith ay natadala ng hangin, halon, kung mapaki na pangyayari sa iyo. Manatili po tayo ng maging matatag at kay kanya. Malikarahan po tayo. Hindi mo kalimutan. Mga katangian ng isang tunay na lingkod. Number one, dapat ang may paindigan kahit anong kalagayan sa buhay. Pangalawa, dapat ang may paindigan kahit saan dako naroon. Dapat ang may paindigan kahit may mga hadlang. Dapat ang may paindigan kahit ang buhay ay nasa gitna ng panganib. Dapat at may pahindigan kahit walang katulunan ang mga. Hindi dapat tayo mapagpinan kung ipinan ano man ang nangyayari sa ating palibot. Kasi ang pananampalataya natin ay tunay pang magkaya sa ating Diyos. Huwag kayong susuko, manatili po tayo.
Mga pagpapala ng pagiging tapat ay panindigan ko na makakaranas ng tunay na pagligtas ng Panginoon, hindi nahuli ang pagligtas ng Panginoon. Matutunghayan ng iba ang kapangyarihan ng Panginoon at sila mismo ay magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, sa makatanggap ng saganan, magkapala, ang matapat at tunay na naglilingkod sa Panginoon. Ito sa itong pong simbahan po ito ay nakalit pa lang. 1 year pa lang. And then, nanood po ako ng baptism ito. Sana, hindi ko yung Diyos. Sana si Mama sa mag-swimming. Nakita ko yung mga binautismahan. No? Sulit nandito na binautismahan last. Praise the Lord. Marami niya kayo, di ba? Yung mga picture niyo. Say, oh Lord, thank you for their faith and their commitment to follow you, Jesus. Ngayon pa, kayo po na binautismahan. Malabautismahan na natin. At malipot ng Lord dito. Ano po? The Lord is there. Kayo pa pa niya. Bakit kayo sa pagkinig? Huwag tayo matipinan. Huwag tayo mapadala ng mga bagay-bagay. Manatili tayo tapat. At the same time, manindigan tayo sa salita ng Panginoon sa katotohanan. Huwag tayong padadala ng anumang bagay ng mundo ito. Manindigan tayo sa katotohanan. At dahil po diyan, ano po, una siyempre, the Lord will bless you. And siyempre, the Lord will bless you. Kaya, Lord, at po isa po sa naging prinsipyo ng simbahan na aking predicatories. Maging tapat po tayo, kaya tayo mga bata pa lang. Noong time na yan, kami mga bata pa lang. Kuya ko yun na kasi ang mga kasama ko yung mga kapatid bata, PUP students, mga first year, yung 14 years old. Parang kami naglalaro. Nakaunti po mga tanda. Ikaw, kahit mga bata tayo, sige, go. Basta ito ang gawin natin, maging tapat tayo sa Panginoon. Hanggang sa tumagal, nakita po namin yung pagkilis sa Panginoon. Ang ganda ng pagkilis sa Panginoon. Sabi ng iba, ito yung marami kami simbahan na sabi-sabi na ito ng church planting. At alam po na ilan na lang kami ang naiwan. Ganun po yung ilang po yata yung simbahan. Kasi yung simbahan namin, itinayo ng mga estudyante ng isang seminary. At yung simbahan ng namin yung not because magaling yung leader, because may mga bata lang po kami. At nalating tapat, tunay panindigan para sa Panginoon. Kaya po ngayon, ako po ay mag-60 na. At yung pumakasama ko ng mga leaders sa simbahan. Marami na po naging pastor. Marami na po maging mga elders. Kasi po, Lord, thank you. At hindi po napinag sila. Sila po yung panindigan. At yung po mga batang yun, hindi po mag-ilaga ng mga baka po Kristiyan. Ang dami dapat ayusin. Yung kailan pong lifestyle, yung kailan pong everything, ang kailan pong commitment, everything. But, huwag po tayo matakot. Patuloy po tayo magtaba. Patuloy tayo magpagal ng Panginoon. Patuloy tayo maging tapat. And one day, itong young generation ito, isang malapan at may paninindigan sa Panginoon. Sa inyong buhay, may problema ba ngayon? May na ba yung go through? May na ba yung struggle? Pag kayo ay nasa Panginoon, ang natin sa Panginoon, huwag kayo matakot. Tapat ng God, ibigay niya lahat ng Panginoon. Hindi kayo pabayaan ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi mo sa amin, kapatid, sekreto lang ang ipanatili ka lang sa Lord. Hindi ka niya pabayaan. Pag kaya lumayo kay God, ano mo yan sa akin? Kung si God ay parang binenta pa, hinayaan na natin at meron tayong pinuntahan iba. Ano nga sabi? Wala na. Sabi nga nun sa aking asawa, dati, ang problema natin, paano buhay natin? Ay yung huli kong kausap sa ako, ano masabi mo yun? Sabi niya, alam ko, nakita ko ng plano ng Diyos sa akin. Ay bumisan, mahirap makita minsan. Ano ba? Pagkat kailangan ng Diyos ang inyong pananampalataya. Ang pananampalataya, pag itinakita ng pa, hindi pa mananampalataya na even though maraming hagdan, madilim ang paligid ninyo,
Sabihin, Lord, nandiyan ka, Lord, hindi mo ako kaya manatili kayo sa Panginoon. And one is way mo, salamat, hindi mo ako kaya. Ang sabi ko ngayon, si Shadrach, Meshach, Abednego, sila yung mga bata pa lamang. Sila yung nagdikot sa palasyo, ba't sila nagtitig ka pa? May pahindigan sila ng mga trabaho. Second, sila naging tapat, higit sa lahat naging tapat, hindi pahindigan sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngayon ay punong-puno ng lies, faith, kasi sinungalingan niyo, social media, na lahat-lahat. Pero ang kailangan gusto yun, nahihiligan sa kapatalo. Handa ba tayo? Handa ba tayo? Nahihiligan? Amen. Mamaya po, ay bukas pala. Bukas, sino susunod nyo sa inyong balot? Siyempre, pag-pray kayo kay Lord. Lord, sino? Pangalawa, kayo na ito mo aking preaching, yung Secretary 714. Kung ang mga tao ng Diyos kinalapit sa kanya, nanalangin o pa, no? At seeking face ng God, no? At sila magbabago, the Lord will answer our prayer and heal our land. Ano po, nandiyan po ang Panginoon to guide us. Sino sa inyo pray, Lord, Lord, heal our land. Pagalingin mo ang bansang Pilipinas. Pagalingin mo ang Maynila. Alisin mo yung mag-crop na yun. Diba? Tapos ang pipili natin ay hindi ka if you are praying that God will answer or will heal this land, be a person na tama ang ginagawa. Pag-aralan ang mga taong ipupunta. Tingnan ko sila'y karagatan. Huwag palalayan. Okay? Kaya mahirap po talaga because ang social media, maraming kasinungalingan. Ang hirap. Therefore, we need the wisdom. Amen? Amen. Huwag po wisdom ng kapitbahay. Huwag po wisdom kung sino-sino. Huwag po wisdom ni Cory, ni Aquino. Amen? O Agila. Ano ba yung nalagita nyo? Huwag po yun. Hindi wisdom ng God. Read the Bible and what is the qualification that God wants bilang isang dito. Ito nga, hari na niya palisan, di ba? Kabilang sila makikisig, matalino, madaling turuan. Diba? Sila po yung mayroong mga guidelines. How much more, no? Yung pipili natin yun. Dahil mga Kristiyano, at gawin natin ang tama. At tomorrow, pag-pray ko natin mga prayer. God will answer our prayer and be part of the answer of God sa kanila. Let us pray. Heavenly Father, we commit to you yung aming pag-aralan ng God. Una sa lahat, if we are working sa secular Panginoon, like Shadrach, Meshach, at Abednego, sali natin yung tapat sa Panginoon at may panindigan. Dahil doon, dahil sila po ang sila ng tapat. Isa lahat si Shadrach, Meshach, at Abednego ay naging tapat sila at ay panindigan sa kanyang pananampalataya. At Lord, yan po ang nais mong bilang ng manigod mo. Mga taong gagamitin mo sa iyong iglesia. At taong gamitin mo pa, ipalagati mapagbalita mo yun. At taong alagaan ang maraming tao ka. Lord, kalpas ka sa mga tapat at may paninindigan sa katotohanan. Ano man ang danasin ang buhay, tulungan kami na manatili ka sa iyo. Ngunit o Diyos, di mo kami pabayaan. Patuloy kami iligtas. Pero kami gagawin para kasi ng mga bagay na nagdakaanan dito. Ilahi na yung dalawa. The Heavenly Father, we ask the Spirit to prepare us for this. And help us always to become obedient to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Pastor. Yung Mother's Day po. Alam ko mayroon pang... Sino ito mga mother? Okay. Pwede po tumayo dito. Dito na siya. Ayun po, isa po sa mga bagay na maganda po. Mamaya. Sino may gusto?
Ano ang sarap maging nanay o maging tatay? Ang tuloy po, masarap maging nanay natin. Pero anong mahirap? Pero nanay ka. Oh. Nanay o tatay? Yung mahirap. Mahirap pag walang tatay. Ha? Mahirap pag walang tatay. Pero in terms of sacrifice, diba? Nanay ko talaga ang malaking sakripisyo. Kung ko yung own. Mga nanay. Bakit? Di ko na. Sa una pa lang, no? Sila po ay hindi makakapili minsan mahirap, no? Issue lang itong tumigaw sila. Sila rin yung tenant sa ite. Kung pasin dumating. Minsan, kung sila lang, ba't alam mo ba? Ito pa naman ako. Doon pala sa una, no? Sacrifice na. Yung pangalawa, pag sila po yung nagkaroon ng asawa at nagkaroon ng baby, ang hirap ng buntis. Kumbaga, siyam na buwan, no? Na manatili ang baby sa ilang tiyan. Sa panganib, isang hirap na rin. Tapos, pag sila po yung makakalakin na, nagtitip po, parang kung nasa panganib ang kanilang bukang. Ang hirap po talaga. At pagkatapos ng anak, sila po yung ang mag-aalaga. Sila po makapakain, magpapadeli sa bata, everything. Nandun po sila. Ang nasa mga mga bata. Ang tatay, sila po nandiyan naman para alalayan tayo sa yung mga nanay. Kaya, ito sakripisyo yung tatay. Pero kung para sa hirap talaga, kasi yung sa nanay yun, nag-alaga na sa bahay pa, nagtrabaho pa. Hindi working mom. Hindi naman po, sa bahay na tayo. Kaya, kahit po ng anak, kailangan po natin mahalin, pag-praise, supportahan ang ating mga nanay at yung mga nanay ng ating mga anak. Sila po yung sakripisyo. Naralo po si Jesus Christ, yung si anak, kung bakit ang tinawag mo talaga ay King Spirit. Hindi mo na tinawag si nagpunaan doon siya ng babaeng karapat-dapat. Nagkataon, si Joseph ang kanyang pamilya. Kaya ang pinili talaga parang silang si Jesus Christ kayo yung babae. Sabihin na talagang mahirap talaga ang talaga yung isang babae. At malaki ang kailang participations para sa gagawin ng grupo. Kaya i-appreciate natin. Punta tayo sa nanay natin, may mga asahan kayo, i-appreciate natin. Kakay ito niyo, salamat sa pagiging nanay mo ng ating mga anak. Salamat sa pagiging nanay ko. And also, tayo po mga anak nyo, kapag buhay pa yung ating mga nanay, ibigay natin yung best natin para sa best. Hindi mo po yung appreciate every sa Mother's Day, o kaya pag birthday, sa pang-araw, makita na in-appreciate ng mga anak yung mga nanay, pagkat napakala po yun. Sila po ay dinamit siya. Okay? Yung mga nito na, yung mga babae pa, siguro dinanay pa. Yes, diba? Dito ng araw na tawagin na kayo. Actually po sa amin, pati yung hindi nanay ng matandang dalaga, na naging mga nanay ng kanyang mga pamangkin, yung mga apo, ay pinipunta namin. Kasi hindi man sila nag-carry ng baby, pero yung discipline na dyan ay hawak-hawak nila. Pinang muna. Kaya una ang lahat, let us praise God, thank God, because of these mothers, at sa mga mothers ko natin na sa inay, tinawag ng Panginoon para mag-isisigan ng sa may bagong buhay na biyaya. Hindi tayo po natin kamayo. Pag-feel ko natin sila. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you because sa mga nanay po namin ng God, nagsimula, doon mo nilagay ang aming buhay. Dahil sa mga nanay Panginoon, kami sinilan sa mulang ito. Sila po nag-carry, sila po dyan, sa unang Panginoon. Yes, may mga tatay nila naghihirap, kung sila ibahagi din po, kami po kasama buhay. But Lord, malaki ang hirap ng mga nanay Panginoon na siya ginagawa para kami po ay karugulan. Right now, O Father God, we pray po yung mga nanay na kakatay po sa kaparapan. We pray that you
bless them, O God. We pray that give them joy. We pray that give them the peace of mind, O Lord. We pray that we need to bless them sa kanilang mga ginagawa sa tahanan, sa pagkakaroon ng mga bata, sa mga pakina ka ng tungkol. Patuloy ko kung magparap sila. Ingatan niyo po sila sa anong tama sa mga pamatay ko ito. Tapos patuloy mo, ilapat mo sa inyo, patuloy mo kapangyarihan o patuloy marang sila ng Diyos. Heavenly Father, kung paano sila po ay nagbigay na ng buhay para sa iba, gamitin mo sila ng God. Ibig mo sila sa lahat ng kanilang mga desire ng puso, Panginoon. May mga pangarap mo sila, may mga mga desire, kanilang mga alas ng pamilya. Bless them in the name of Jesus Christ. At patuloy maranasan ko ito. Isalat pa ng God, kumana ito, gamitin mo Panginoon sa ilang tahanan, sa ministeryo Panginoon, upang may isang kakawin mo na. Isa lahat Panginoon, meron po silang desire ng puso Panginoon. Lord, may desire Panginoon, may kanang desire Panginoon mo, ayon sa iyo Panginoon. Heavenly Father, sila po kami blessed, they can worship, upang mo na, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ating halos day po, nawali ko po tayo. Ayan, mas tayo po tayo ulit bago po tayo natapos. Muli po natin awitin ang alaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya.
Merienda. Nadala ko pa nga niya.